Ginisa ng mga senador ang mga contractors ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ang kontratistang si Sara Diskaya umamin na may 28 luxury cars at isa sa may-ari ng 9 na kumpanyang nakakuha ng proyekto sa pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, humarap ang mga contractors ng mga proyektong ito. Isa sa mga ginisa ng mga senador, si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega na top 2 sa may pinakamaraming flood control project sa bansa. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Doon sa interview mo, binili mo isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Ilan yung luxury cars mo? 28 po. Ang isang sasakyan pa lang tulad ng Rolls Royce, nagkakahalaga daw ng 42 million pesos. This is unbelievable. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Saan ang konsyensya nyo, madam? Tanong tuloy ng mga senador, kailan nagsimulang kumita ng limpak-limpak si Diskaya? Sa isang panayam kasi, sinabi ni Diskaya na nagsimulang gumanda ang buhay niya nang maging contractor sila ng DPWH. Pero sa pagdinig, nilinaw ni Diskaya na hindi lang sila sa DPWH kumita. 23 years na raw silang nasa construction business at nagsimula raw silang makakuha ng flood control projects noong Administrasyong Duterte o noong taong 2016. In the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Mula 2022 hanggang 2025, posibleng umabot na raw sa 400 proyekto ang nakuha ni Diskaya sa DPWH. Nationwide din ang mga kontrata nila pero wala raw silang ghost project. Dahil tila pinapaboran daw ang mga kumpanya ni Diskaya, tinanong tuloy siya kung may connection siya sa DPWH. Sinong point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Inamin ni Diskaya na part owner siya ng 9 na construction companies na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Noong una, sinabi niyang nag-divest na siya rito at tanging Alpha and Omega lang ang tinututukan niya. Pero lumalabas na Chief Financial Officer pa pala siya ng ilang kumpanya. Ang 9 na kumpanya raw na ito, minsan pang naglalaban-laban sa iisang bidding. Kahit isa sa 9 na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Hindi naman makapagsalita ng diretso ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo nang tanungin ng mga senador tungkol sa ilang ghost projects umano sa Bulacan. I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Sorry po, Your Honor. Muntik tuloy siyang ipakontempt ng mga senador. Ang MG sa Medan Construction naman na may 250,000 pesos lang na kapital pero nakakuha ng 5 bilyong pisong flood control projects, tinanong din tungkol sa umunoy ghost projects. Pero itinanggihan ng may-ari na si Marjorie sa Medan. Lumulutang na ang mga katotohanan mula sa mga anomalya sa flood control projects. Pero marami pa ring mga baho ang dapat na halukayin. Hanggang ngayon, hindi pa rin naituturo kung sino-sino ba ang nagpayaman habang nilulunod ang taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5.